Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayon sa Makabansa 3, Quarter 4, Week 1, Day 3 ay tungkol sa mga katangian ng isang aktibong Pilipino. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Ano-ano ang mga katangian ng isang aktibong mamayan na tinalakay kahapon? Batay sa ating napag-aralan, narito ang mga pangunahing katangian ng isang aktibong mamayan na maaari mong ibahagi sa inyong talakayan ngayon. May malasakit. Ito ang pinakaimportante. Ang isang aktibong Pilipino ay nagmamahal sa kanyang kapwa at sa kanyang bayan. May pagkukusa o initiative. Hindi na kailangang utusan pa. Halimbawa, kung may nakitang basura sa school, kusa itong pupulutin at itatapon sa tamang lugar. Mapanuri. Ginagamit ang isip at tinatanong ang sarili kung ang ginagawa ba niya ay tama at nakatutulong sa lahat. Matulungin. Laging handang mag-abot ng kamay sa mga nangangailangan, tulad ng mga voluntaryo sa oras ng sakuna. Responsable. Marunong sumunod sa mga batas at alituntunin ng paaralan at ng pamahalaan. Makabayan. Ipinagmamalaki ang kulturang Filipino at ginagawa ang lahat para sa ikabubuti ng ating bansa. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga katangian ng isang aktibong Pilipino. Natatalakay ang mga sumusunod na katangian ng isang aktibong Pilipino tulad ng matulungin, matalino at malikhain, masipag at masigasig, makatwiran, mapanuri at kritikal. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita, parirala o mahalagang konsepto sa aralin. Matulungin. Isang taong handang tumulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Matalino at malikhain. Isang taong may kakayahang mag-isip ng malinaw at nakabuo ng mga bagong ideya. Masipag at masigasig. Isang taong nagsusumikap upang makamit ang kanyang mga layunin. Makatwiran, mapanuri at kritikal. Isang taong nag-iisip ng malalim at nagtatanong upang maunawaan ang mga bagay-bagay. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Larawan ng leader ng kanilang student-pupil government o club organizations. Narito ang isang halimbawa. Mga tanong at sagot. Number 1. Ano o sino ang makikita sa mga larawan? Sa larawang aking ipinakita ay makikita ang mga mag-aaral na leader ng Supreme Pupil Government o SPG o mga opisyal ng school clubs na tinatawag na din ngayon na SELG. Sila ay mga batang katulad mo na nagpupulong-pulong upang mag-isip ng mga magagandang proyekto para sa inyong paaralan. Bakit may tuturing na aktibong mamamayan ang mga nasa larawan? May ituturing silang aktibong mamamayan dahil hindi lamang sila nag-aaral, sila rin ay nakikilahok sa pagpapaayos ng kanilang school. Ginagamit nila ang kanilang oras at boses upang tulungan ang kanilang mga kaklase at guro. Sila ang nagiging tulay para marinig ang pangangailangan ng ibang bata. Sa apat na katangian na natalakay kahapon, ano-ano ang taglay nila?
Base sa apat na katangiang madalas talakayin, makabayan, may malasakit, may pagkukusa at responsable, narito ang taglay nila. May pagkukusa. Hindi na sila kailangang pilitin. Kusa silang tumutulong sa mga aktibidad ng paaralan. Responsable. Ginagawa nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin bilang leader habang pinapanatili ang kanilang pag-aaral. May malasakit. Iniisip nila ang kapakanan ng kanilang mga kaklase at paaralan. Mapanuri. Nag-iisip sila ng mga tamang solusyon sa mga problema sa loob ng silid-aralan o paaralan. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Kahapon, nasimulan na nating talakayin ang mga katangiang taglay ng isang aktibong mamayang Pilipino. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang karagdagan pang mga katangian. Number 1, matulungin. Ang bayanihan ay isa sa mga pinakamahalagang katangian ng mga Pilipino. Ang isang matulunging Pilipino ay handang tumulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Matalino at malikhain. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagkamalikhain. Ginagamit natin ang ating talino upang makahanap ng mga makabagong solusyon sa mga problema. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Karagdagang pagtalakay. Pangatlo, masipag at masigasig. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging masipag. Hindi tayo natatakot magtrabaho ng gusto upang makamit ang ating mga layunin. Pang-apat, makatwiran, mapanuri at kritikal. Ang isang matalinong Pilipino ay nag-iisip ng malalim bago gumawa ng desisyon. May kakayahan siyang mag-isip ng malaya at magtanong. Hindi siya basta-basta naniniwala sa mga naririnig at binabas sa magpatuloy. Paglalapat at paglalahat. Pumili ng isang katangian ng aktibong mamayan at paano mo ito maipakikita sa pamilya, paaralan at lipunang kinabibilangan. Ang halimbawang tugon, ang pipiliin nating katangian ay ang pagiging responsable. Ito ay isang mahalagang katangian dahil ipinapakita nito na ikaw ay maaasahan sa lahat ng oras. Katangian ng pagiging responsable sa pamilya ay ang pagtulong sa gawaing bahay, pagkukusa na iligpit ang iyong mga laruan pagkatapos maglaro at pag-aayos ng iyong sariling higaan pagkagising, pagsunod sa oras, pagtulog at pagkain sa tamang oras na itinakda ni nanay at tatay nang hindi na kailangang pagsabihan ng paulit-ulit. Sa paaralan naman, pag-aaral ng mabuti, paggawa ng takdang aralin o homework sa tamang oras at pakikinig sa guro habang nagtuturo. Pag-aalaga sa gamit, pag-iingat sa mga libro at upuan sa paaralan upang hindi ito masira at magamit pa ng ibang mga bata. Pangatlo, sa lipunang kinabibilangan, pagsunod sa batas, pagtatapon ng basura sa tamang basurahan at hindi pagkakalat sa kalsada, pagpapanatili ng kaayusan, paglalakad sa tamang tawiran o pedestrian lane para maging ligtas ka at ang ibang tao sa kalsada. Bakit ito mahalaga? Kapag ang isang bata ay responsable, natututo siyang maging disiplinado. Ito ang unang hakbang para maging isang mabuting lider at aktibong mamayan paglaki mo. Magandang araw mga
Pagtataya ng natutuhan. Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa katangian ng isang aktibong mag-aaral. Halimbawa, ang aktibong mag-aaral. Ang isang aktibong mag-aaral ay laging handang tumulong at makilahok. Una, siya ay responsable sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa guro at paggawa ng takdang aralin. Pangalawa, siya ay may pagkukusa. Halimbawa, kusa siyang naglilinis ng silid-aralan at pinupulot ang basura kahit walang nakatingin. Pangatlo, siya ay matulungin sa kanyang mga kaklase. Sa madaling salita, ang aktibong mag-aaral ay mabuting halimbawa sa kapwa dahil sa kanyang sipag at malasakit sa paaralan. Mahusay mga bata, natapos ninyo ang ating aralin sa Makabansa 3. Hanggang sa muli, paalam mga bata!